Special shoutout nga pala kay June Vincent na nag-donate ng 100 pesos GCash. Maraming salamat po sa iyong suporta, Lods. Special shoutout din kay Scarlett Duran na nag-donate ng 50 pesos GCash. Thank you po, Lods. Kabanata 1346. Ito ay matatagpuan. 1,000,000. Hindi napigilan ni Benji na matawa matapos marinig ang numerong ito, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Bueno, bibigyan kita ng 2-3 milyon, basta't matutulungan mo akong patayin ang taong ito, at hindi ito matutuklasan, hindi ano ang problema." Bakas din ang excitement sa mga mata ng middle-aged na lalaki, dahil ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng amo na tulad ni Benji na hindi nakipagtawaran bagkus ay nagtaas ng presyo. "Mr. Duan, huwag kang mag-alala, dahil natanggap natin ang pera, tiyak na gagawin natin ang mga bagay-bagay." Seryosong sabi ng medyo may edad na. "Ngunit medyo nag-aalala ako na hindi sapat ang inyong dalawa. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Ang pangunahing dahilan ay kailangan mong patayin itong Cyrus para sa akin." Sabi ni Benji na nakakunot ang noo. Matapos marinig ang mga salita ni Benji, ngumiti ang lahat, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Mr. Duan, wala pang 1 araw o 2 araw mula nang kami ng kapatid ko ay nasa negosyong ito, at wala pa kaming napalampas, kaya don worry, kill me. Masyadong madali para sa ating dalawa ang ordinaryong tao." Sa oras na ito, hindi nagsisinungaling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Talagang marami siyang trabaho sa paglipas ng mga taon, at hindi siya kailanman nakaligtaan o nahuli ng mga pulis. Mula sa puntong ito, makikita ito na itong lalaking nasa katanghaliang gulang ay wala normal na tao. Medyo gumaan ang ekspresyon ni Benji matapos marinig ito. "Mr. Duan, may hawak ka bang litrato ng target?" Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagkusa na magtanong. "Larawan." Ang mga mata ni Benji ay kumislap ng bakas ng kawalan ng kakayahan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Kakakilala ko lang sa batang iyon, saan ko nakuha ang larawan? Pero kung wala kang litrato, hindi namin alam kung sino ang papatayin." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila hindi makapagsalita sa oras na ito. "You don't have to worry about this, I know that person, and now that person is in the clubhouse, we'll just wait here, I'll tell you when that person came out." Mahinang sabi ni Benji. "Mr. Duan, hindi ka ba natatakot na makita?" Tanong ng medyo may edad na. "He's all dead. Ano ba ang nakakatakot sa akin? Gusto kong panoorin mo siyang patayin ng sarili kong mga mata, o kaya'y mahirap intindihin ang puot sa puso ko." Benji na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Sige." Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang determinadong ugali ni Benji, wala na siyang masabi. Tumango na lamang siya nang walang magawa. "Mr. Duan, sa kotse ko na lang tayo maghintay, madali lang mahanap ang sasakyan mo." Magiliw na paalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Sige, pumunta ka na sa kotse mo." Bahagyang tumango si Benji, pagkatapos ay sumunod sa medyo may edad na lalaki sa isa pang kotse. Makalipas ang ilang minuto, lumabas sina Cyrus at Agatha sa Tianyan Club na nag-uusap at nagtatawanan. Sa oras na ito, binalak ni Cyrus na ihatid si Agatha pabalik sa hotel, at pagkatapos ay umuwi mag-isa. Matapos makita si Cyrus, si Benji ay tila nakita ang kaaway na pumatay sa kanyang ama, at sumigaw ng malakas, "Nakita na ba ninyong dalawa ang taong iyon? Siya iyon, papatayin ninyo siya para sa akin ngayon." "Mr. Duan, may mga kamera sa paligid, at ito rin ang site ng Tianyan Club. Kung may makakaalam nito, wala ni isa sa atin ang makakatakas."
Walang magawang sabi ng medyo may edad na. Kung ganoon, ano ang iyong gagawin? Nagmamadaling tanong ni Benji. Sa tingin ko, ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ngayon ay sundan sila sandali, at pagkatapos ay maghintay ng tamang pagkakataon para gawin ito. Sabi ng middle-aged na lalaki. Ayos din yan. Naramdaman ni Benji na medyo makatwiran ang sinabi ng nasa katanghali ang gulang, kaya't hindi niya pinabulaanan ang anuman, tumango lamang siya at sumang-ayon. Pagkasakay ni Cyrus at Agatha sa kotse, dumiretso sila sa hotel. Ngunit nang dumaan sa isang artificial lake park, biglang sumigaw si Agatha kay Cyrus. Maaga pa, ayoko bumalik, sa tingin ko ay maganda ang tanawin doon, pumunta tayo doon at tingnan. Anong klaseng tanawin ang nakikita mo sa gabi? Walang magawang sabi ni Cyrus. Gusto mo pa bang dumalo ako sa opening ceremony mo? Tanong ni Agatha na may maliit na bibig. Kung gayon, tingnan mo. Hindi nang ahas si Cyrus na saktan si Agatha ngayon, kaya nag-aatubili lang siyang sumang-ayon. Sa loob ng ilang minuto, bumaba sina Cyrus at Agatha sa kotse, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad sa daan sa tabi ng artipisyal na lawa. Pasado 12:00 na ng umaga, kaya walang tao sa paligid ng artipisyal na lawa. Napakatahimik. Hinubad din ni Agatha ang kanyang salaming pang-araw at sombrero. Ang ganda talaga dito, sa wakas matanggal ko na rin ang sunglass ko. Masayang sabi ni Agatha kay Cyrus. Sa totoo lang, hindi madali para sa inyo ang maging mga bituin. Nakangiting sabi ni Cyrus. Oo, pero gusto ko lang umarte, gusto ko lang maging bida. Ngumiti si Agatha, pagkatapos ay lumingon kay Cyrus, at sinabi sa napakaseryosong tono, talagang nagpapasalamat ako sa nangyari ngayon. You don't have to thank me, I just want you to attend my opening ceremony. To put it simple, makukuha nating dalawa ang kailangan natin. Kung wala kang use value para sa akin, hindi rin ako. Baka tulungan kita, kaya kung magpasalamat ka, medyo nahihiya ako. Sinabi ni Cyrus kay Agatha sa napakaseryosong tono. You don't have to say it so directly. Pupunta ako sa opening ceremony mo. Tinulungan mo akong lutasin ang malaking problema ni Benji, at binigyan mo rin ako ng lakas ng loob para bitawan ang mga pinagsisisihan ko dati. Ito talaga ang gusto ko. Para magpasalamat sa'yo. Tandang padamdam panipi. Mahinang sabi ni Agatha kay Cyrus. Katulad mo ako dati. Mahirap para sa akin na bitawan ang ilang mga bagay, ngunit ang mga tao ay laging kailangang mabuhay. Hindi ko kayang mabuhay sa nakaraan sa lahat ng oras. Bulong pabalik ni Cyrus kay Agatha. Sa tingin ko dapat marami kang kwento tungkol sa iyo, di ba? Tumingin si Agatha kay Cyrus at nagtanong. Walang masasabi ang kwento ko. Curious ako sa kwento mo. I think you should tell your story, para tunay mong bitawan ang nakaraan at harapin ang hinaharap. Nakangiting sabi ni Cyrus. Kwento ko. Nang marinig ni Agatha ang mga salita ni Cyrus, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, na parang ayaw niyang banggitin ang mga bagay na ito. Of course, it doesn't matter kung ayaw mong sabihin. After all, it's your freedom to say it or not. Tumingin si Cyrus kay Agatha at nagpatuloy. Huminga ng malalim si Agatha at hindi nagsalita. Kasabay nito, may humantong itim na sasakyan sa hindi kalayuan. Nang makita ni Benji sa kotse sina Cyrus at Agatha, ang kanyang mga mata ay labis na nasasabik, at sinabi niya ng malakas, ito ay tulad ng paghahanap ng pares na ito ng mga aso at babae. Kabanata 13:47. Masyado akong maraming kwento.
Nang makita ni Benji sina Cyrus at Agatha, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, at inabot niya at binuksan ang pinto bago lumabas ng sasakyan. Mr. Duan, anong ginagawa mo? Nang makita ng nasa katanghali ang gulang na si Benji ay lalabas na ng sasakyan, mabilis itong lumapit para pigilan ito. Ano pa bang magagawa ko? Bakit ko ba kayo hinahanap dalawa dito, at hindi mo alam sa puso mo? Tuwang-tuwang tumugon si Benji, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mahirap hanapin ang 2 taong ito, kailangan kong patayin ang Cyrus na iyon ngayon. Mr. Duan, naiintindihan ko ang iyong kalooban, ngunit dahil naibigay mo na sa amin ang bagay na ito, kailangan mong sundin ang aming mga patakaran. Sabi ng middle-aged na lalaki sa mahinang boses. Ayon sa rules mo. Natigilan sandali si Benji, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, ano ang mga patakaran? Lalabas na tayong dalawa sa sasakyan ngayon para tingnan kung may mga kamera sa malapit o mga taong walang tirahan. Kung makatitiyak tayo na walang panganib, magagawa natin. Kalmadong sabi ng medyo may edad na. At si Benji ay nag-alinlangan pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay sinabing may ngiti. Hehe, ikaw ay propesyonal at may karanasan. Okay, kayong dalawa ay suriin ito, maghihintay ako dito. Matapos marinig ng nasa katanghali ang lalaki ang mga salita ni Benji, lumabas siya ng kotse at sinimulang seryosong suriin ang paligid. Kabilang panig. Inalok ni Cyrus na marinig ang kwento ni Agatha sa batang iyon. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, pinili ni Agatha na sabihin kay Cyrus ang bagay na iyon. Sa katunayan, hindi masyadong komplikado ang emosyonal na karanasan ni Agatha. Sa simula lang ay hinahabol ng bata si Agatha, ngunit hindi pinili ni Agatha na tanggapin ito sa iba't ibang dahilan, at sa wakas ay naghintay hanggang malaman ni Agatha na siya talaga. Nahulog sa kanya noong ang batang iyon, umalis ang batang iyon sa mundo dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi mabitawan ni Agatha ang relasyong ito ay dahil sa kanya ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hinding-hindi mamamatay ang bata. Noon ay pinili niyang isakripisyo ang sarili para mailigtas ako, at saka ko napagtanto kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa akin. Bulong ni Agatha kay Cyrus habang umiiyak. Pero hindi mo siya mahal. Sabi ni Cyrus kay Agatha sa seryosong tono. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Agatha na matigilan sandali, at pagkatapos ay sinabi niya ng may matinding pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? My meaning is very simple. Nung umpisa, yung feelings mo for him was actually just liking instead of love, but his feelings for you was love. Seryosong sabi ni Cyrus kay Agatha. Paano mo malalaman na hindi pagmamahal ang nararamdaman ko para sa kanya? Hindi ka naman talaga ako, paano mo malalaman kung mahal ko siya? Medyo malungkot na sigaw ni Agatha. Napakasimple lang, hindi pare-pareho ang pag-ibig at pagkagusto. Kung gusto mo ang isang tao, mamimiss mo ang taong iyon, pero kung mahal mo ang isang tao, handa kang ibigay ang lahat, pati buhay mo, para sa taong iyon. Tinanggihan mo siya. So much back then. Pangalawa, it means that your heart has always been hesitant, otherwise you would never rejected him so many times. Tumingin si Cyrus kay Agatha at sinabi. At si Agatha ay halatang natigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay kumurap siya at hindi nagsalita. Actually, ang dahilan kung bakit miss mo na siya ngayon na hindi mo siya kayang bitawan. I think it's more probably because of guilt, kasi kung mahal mo talaga siya noon, how could you have the heart to reject someone you love? Panipi. Nagpatuloy si Cyrus. May sense din ang sinabi mo.
Siguro dahil sa sobrang guilt kaya hindi ko mabitawan ang mga bagay na ito. Seryosong tumango si Agatha, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga ngayon, dahil kasalanan man o pag-ibig, hahayaan ko na sila, at sisimulan ko ng harapin ang aking bagong buhay. Wala na ito. Panipi. Basta may lakas ka ng loob na bitawan ang mga bagay na ito. Nakangiting sabi ni Cyrus. After so many years, I have never mentioned the matter between me and him to anyone. You are the first person to hear me talk about these things. After that, my mood seems to be really much better. Tumingin si Agatha kay Cyrus at nagpatuloy. May mga bagay talagang mas magandang sabihin kaysa itago sa puso. Sagot ni Cyrus. But these things are my secrets. Tayong dalawa lang ang nakakaalam nun. Don't tell me about it, or I will never let you go. Tumingin si Agatha kay Cyrus at nagbanta. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito. Tutulungan kitang itago ang sikretong ito. Nakangiting sabi ni Cyrus. At tumingin si Agatha kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, sa tingin ko ay napakahusay mong tumugtog ng piano. Napag-aralan mo na ba ang mga bagay na ito ng propesyonal? Hindi. Marahang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Natuto lang ako ng piano mula sa aking ina, ngunit pagkamatay ng aking ina, hindi ko na muling hinawakan ang piano. Ang tagal mo nang hindi nakakahawak ng piano, nakakapagtaka na kaya mo pa ring tumugtog ng napakahusay. Tila medyo nagulat si Agatha at sinabi kay Cyrus. Kahit na hindi ko nahawakan ang ilang mga bagay, madalas kong naiisip ang mga ito. Tulad ng mga pyesa na tinugtog ko ngayon, na nilikha ko para sa aking ina, ngunit hindi ko ito tinugtog. Kapag naiisip ko ang aking ina, ang kantang ito ay tumutugtog sa ang ulo ko kapag... Dahan-daang sabi ni Cyrus. Gustong-gusto ko ang kanta mo. Malumanay na tumugon si Agatha kay Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa totoo lang, curious pa rin ako sa kwento mo, dahil sa tingin ko dapat marami kang kwento. Oo. Kung ano ang naranasan ko ay tiyak na hindi kung ano ang maaari mong isipin, ngunit mayroon akong masyadong maraming mga kwento, at maaaring hindi ko masabi sa kanila ang lahat sa ilang sandali. Nakangiting sagot ni Cyrus. Walang dapat pag-usapan, anyway, wala akong gagawin ngayon, pwede mo naman akong sabihin. Tumingin si Agatha kay Cyrus at sinabi. Ate, ayos ka lang. Marami pa akong gagawin, okay? Walang magawang sabi ni Cyrus. Anong magagawa mo? Puntahan mo ang girlfriend mo. Tanong ni Agatha na may maliit na bibig. Paano mo nalaman na may girlfriend ako? Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Agatha, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Nung unang pagkikita nating dalawa, may babae ka sa tabi mo. Kung tama ang hula ko, dapat girlfriend mo yang babaeng yan, di ba? Nakangiting tanong ni Agatha. Kabanata 13:48. Tinatakot mo ba ako? Hindi ko siya girlfriend. Tumingin si Cyrus kay Agatha at umiling. Hindi mo girlfriend. Natigilan si Agatha matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi kapani-paniwala. Fiancé ko siya. Mahinang sabi ni Cyrus. She's actually your fiancé. Can you tell me about your relationship with your fiancé? Kinaladkad ni Agatha si Cyrus at sinabing. Gabi na ngayon, medyo inaantok na ako, kakausapin kita pag may time. Walang magawang sabi ni Cyrus. Nako, hindi ko alam kung kailan tayo magkikita sa susunod.
Mas mabuting sabihin mo na sa akin ngayon. Nag-aatubili na sabi ni Agatha. Ayos lang, dapat magkita na tayong dalawa. Ilang araw na lang gaganapin ko na ang opening ceremony. Pagdating mo sa opening ceremony ko, sasabihin ko sa'yo. Walang magawang sabi ni Cyrus. Talaga? Tanong ni Agatha. Syempre totoo, I've always been a man of words. Sagot ni Cyrus. Sige, balik na tayo, medyo napagod lang ako. Tumingin si Agatha kay Cyrus at marahang tumango. Alam ni Cyrus na sa wakas ay bibitaw na si Agatha, at ito ay isang mahabang buntong hininga, pagkatapos ay tumalikod at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling lumingon si Cyrus, nakita niya si Benji na talagang inakay ang dalawang tao patungo sa kanya at kay Agatha. Hindi akalain ni Cyrus na magiging ganoon kabold ang tapang ni Benji. Alam niyang si Cyrus ang may-ari ng Tianian Club, ngunit naglakas loob siyang ipadala ito sa pintuan. Cyrus, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Agatha na may pagdududa. Benji pumunta dito. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Nang marinig ni Agatha ang mga salita ni Cyrus, hindi niya maiwasang matigilan saglit, at pagkatapos ay mabilis na tumingala at nalaman na si Benji ay talagang naglalakad patungo sa kinatatayuan ni Cyrus kasama ang dalawang tao. Tapos na, sabi ko siguradong hindi susuko si Benji. Siguradong nandito siya para mag-higanti sa'yo. Makakaalis ka na, at tutulungan kitang maantala ang oras. Excited na sigaw ni Agatha kay Cyrus. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Agatha, pagkatapos ay mahinang sinabi, kung aalis ako ngayon, maaaring nasa panganib ka, kaya hindi ako makakaalis ngayon. I don't believe Benji dares to do anything to me. Mabilis na sabi ni Agatha. Napakahiya ni Benji ngayon. Dahil naglakas loob siyang magdala ng mga tao para mag-higanti sa akin, ibig sabihin wala siyang dahilan ngayon, at walang makakatiyak sa kanyang gagawin. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Ngunit, ibinuka ni Agatha ang kanyang bibig para magsalita. Naglakad na si Benji at ang iba pa sa harap ni Cyrus. Sandaling pinagmasdan ni Cyrus ang dalawang tao sa likod ni Benji. Ang isa sa kanila ay medyo mas matanda, na may matipunong pangangatawan at matipunong hitsura, at may pagpatay sa kanyang mga mata. Sa kanilang kabataan, ang dalawang taong ito ay masasabi sa kanilang mga mata na sila ay parehong napaka-propesyonal na mga mamamatay tao. Ngunit si Cyrus ay hindi man lang kinakabahan, at ang dahilan ay napakasimple. Bagamat ang dalawang ito ay mga mamamatay tao, sila ay hindi mga mandirigma. Dapat ay walang problema sa pakikitungo sa mga ordinaryong tao, ngunit imposibleng harapin si Cyrus. Cyrus, hindi ko inaasahan na dito ka magtatago, matagal na kitang hinahanap. Nakangiting sigaw ni Benji kay Cyrus. May balak ka bang mag-higanti sa akin? Mahinahong tanong ni Cyrus kay Benji. Medyo matalino ka. Nandito ako para mag-higanti sa'yo. Hindi mo lang ninakaw ang babae ko, kundi pati ako nawalan ng tao sa harap ng maraming tao. Hinding-hindi kita kayang bitawan. Galit na sigaw ni Benji habang nakadilat ang mga mata. Haha. Tumingin si Cyrus kay Benji at ngumisi, pagkatapos ay mahinang nagtanong, kung gayon, paano ka maghihiganti sa akin ngayon? Mas madali ito. Papatayin kita. Benji clenched his teeth and shouted with a fierce look on his face. Benji, nababaliw ka na ba? Plano mong patayin si Cyrus dahil lang sa walang kwentang bagay na ito. Kilala mo ba kung sino si Cyrus? Tinitigan ni Agatha ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at sinigawan si Benji sa sobrang excited na tono.
At napangisi si Benji matapos marinig ang mga salita ni Agatha, at sinabi sa mahinang boses, "Agatha, bakit ko gustong patayin si Cyrus? Hindi mo ba alam sa puso mo? Hindi ba't dahil sa iyo ang lahat? Ano ang kinalaman nito sa akin?" Medyo walang magawang tanong ni Agatha. "Ano ang kinalaman nito sa iyo?" Ngumisi si Benji, pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi, "Alam na alam mo sa iyong puso na palagi kitang gusto, at tapat ako sa iyo, ngunit kasama mo itong Cyrus, at hinayaan mong ipahiya ako nitong si Cyrus. Gagawin ko. Huwag na huwag kang papayag na makasama ng ibang lalaki, kailangan kong gawin itong Cyrus na magbayad ng presyo ngayon. Sino ang gusto ko? Sino ang gusto kong makasama? Iyan ang kalayaan ko. Baliw ka ba?" Tila medyo nabasag si Agatha at sinigawan si Benji. At hindi na sinadya ni Benji na makipag-usap kay Agatha nang walang kapararakan, at sumigaw sa malamig na boses, "Okay. Ayaw kong makipag-usap sa iyo ngayon. Pumunta ako dito ngayon para patayin itong Cyrus, pinapayuhan kita. Not to mind your own business. I promise na walang mananakit sa'yo, pero kung nakikialam ka, wag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo." Sinabi ito ni Benji para takutin si Agatha. Kung tutuusin, napakamakapangyarihan pa rin ang pamilya ni Agatha. Kung talagang papatayin si Agatha, napakagulo nito, at maaaring arestuhin din si Benji. At nagustuhan din ni Benji si Agatha mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya hindi niya gustong saktan si Agatha. Para naman kay Cyrus, dapat patayin ni Benji si Cyrus kahit magkano ang babayaran niya. "Benji, baliw ka. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Si Cyrus ang may-ari ng Tianian Club. Kung papatayin mo siya ngayon, magdurusa ang pamilya duan mo." Bagamat labis na kinasusuklaman ni Agatha si Benji sa kanyang puso, ang pamilya Kiyaw ay nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilya Duan, kaya hindi niya matiis na panoorin si Benji na napupunta sa isang dead end. Siyempre, ayaw niya ng anuman mangyari kay Cyrus. "Sinusubukan mo bang takutin ako?" Si Benji ay ngumiti ng nakakainsulto, at pagkatapos ay nagpatuloy, "Sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng mga kamera sa paligid dito ay nawasak, kaya kahit napatayin ko si Cyrus ngayon, ito ay patay ng walang patunay, walang nakakaalam na ako ang pumatay kay Cyrus, kaya natural. Wala akong dapat ipag-alala. Ikaw." Nang marinig ni Agatha ang mga salita ni Benji, agad siyang napatulala, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis ding nabigla, dahil hindi niya inaasahan na handa na si Benji. Kabanata 1349. May gustong pumatay sa akin. Ipinapakita nito na dapat talagang plano ni Benji na salakayin si Cyrus ngayon. Ang dalawang mamamatay tao na nakatayo sa likod ni Benji ay naglabas na ng kanilang mga armas sa mga oras na ito. Dahil pareho nilang inakala na si Cyrus ay isang ordinaryong tao lamang, kaya wala silang balak na gumamit ng baril, ngunit piniling gumamit ng baril. Ang pinakamadaling kutsilyo ng prutas. Dapat mong malaman na ang mga bagay tulad ng fruit knife ay napakakaraniwan pa rin. Kaya kahit na may makadiskubre sa katawan ni Cyrus, walang paraan upang simulan ang investigasyon mula sa murder weapon. Ngunit sa mga baril, ang mga bagay ay nagiging mas komplikado. Matapos makita ni Cyrus na ang dalawang tao ay naglabas ng fruit knife, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lalong naging walang pakialam, dahil ngayon ay wala nang dapat ipag-alala si Cyrus maliban sa paggamit ng baril ng kabilang partido. Kahit na ang kalaban ay may armas sa kanyang kamay, at mayroong dalawang tao, talagang imposible para sa dalawang taong ito na maging kalaban ni Cyrus ng mag-isa. Ito ang agwat sa pagitan ng mga ordinaryong tao at mandirigma. Mr. Duan, huwag mong sayangin ang iyong oras sa kanila.
Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Benji na may blankong ekspresyon. Huminga ng malalim si Benji, at pagkatapos ay sinigawan si Agatha. Agatha, bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon, kung hindi ka pa rin makakarating, mapapaalis lang kita. Tumayo si Agatha sa harap ni Cyrus na may kakaibang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, na parang wala siyang balak na iwan si Cyrus. Lalong nagalit si Benji matapos makitang tatabi si Agatha sa tabi ni Cyrus kahit mamatay siya, at sumigaw ng malakas, "Patayin mo itong si Cyrus para sa akin, mananatiling buhay ang babae." Oo. Matapos marinig ang mga salita ni Benji, ang dalawang pumatay ay sumugod patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at kinaladkad si Agatha sa likuran niya. Pagkatapos ay inabot at inilabas ang pistol sa loob ng kanyang damit at itinutok ito sa ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Cyrus na inilabas ang pistola, natulala siya, tumigil sa isang iglap, at gulat na tumingin kay Cyrus. Ito, bakit may hawak na baril ang taong ito? Nakatitig sa kanyang mga mata ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sumigaw na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Napatulala rin si Benji at ang isa pang mamamatay tao sa oras na ito, mukhang hindi nila akalain na may hawak na baril si Cyrus. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na habang siya ay lumilitaw sa Bihang City. Parami ng parami ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Cyrus, kaya ang mga tao mula sa mga mangangalakal na pilak ay nakatanggap din ng mga tsismis. Noong nakaraan, sinabi ni Melissa kay Cyrus na malamang na patuloy na magpadala si Yin Xiang ng mga mamamatay tao upang patayin si Cyrus, at lahat ng mga mamamatay na ito ay mga mandirigma. Kahit na si Cyrus ay isa ring martial artist ngayon, ngunit sa harap ng isang hindi gaanong sitwasyon, si Cyrus ay wala pa ring gaanong kalamangan. Para sa kapakanan ng kaligtasan, espesyal na hiniling ni Cyrus kay Melissa na tulungan siyang maghanda ng pistol. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang martial artist, imposibleng maging kalaban ng pistol. Ang pistol na ito ay kasama na ni Cyrus mula nang bumalik siya sa Bihang City, ngunit hindi pa ito nagamit. Ito ang unang pagkakataon na inilabas ni Cyrus ang pistol na ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa pistol sa kamay ni Cyrus, at tila walang ideya kung paano ilarawan ang kanyang kalooban. Noong una ay naisip niya na ang gawain ngayon ay napakasimple, at hindi dapat mahirap pumatay ng isang ordinaryong tao. Pero sinong mag-aakala na ang ganitong ordinaryong tao ay may hawak na baril? At ang dalawang mamamatay na ito ay karaniwang pumapatay gamit ang mga kutsilyo, kaya hindi sila dumating na may dalang baril. Sa isang iglap, kapansin-pansing nagbago ang sitwasyon. Nakatayo doon si Benji na tulala, hindi alam kung ano ang gagawin, ni hindi niya inaasahan ang ganoong sitwasyon. Tiningnan ni Cyrus ang nasa katanghaliang gulang na lalaki pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabing blanko. Wala akong hinanakit sa inyong dalawa, kaya ayaw kong gumawa ng anuman sa inyong dalawa. Ikaw, anong gusto mo? Sinubukan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na pakalmayan ang kanyang emosyon at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. Ihagis mo muna sa kamay mo ang mga gamit, mukhang natatakot ako. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa. At naramdaman niya na ang posture ni Cyrus na may baril ay hindi masyadong pamantayan. Na nangangahulugan na si Cyrus ay hindi dapat gumamit ng baril ng madalas. Ngunit ang mga mata ni Cyrus ay napakatigas, na kung saan nangangahulugan na si Cyrus ay malamang na maging totoo ay kukunan. Sa ganitong mga kalagayan, ang mga nasa katanghaliang gulang ay hindi nang ahas na isugal ang kanilang buhay. Kaya't inihagis ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kutsilyo sa isang tabi. At ikaw?
Lumingon si Cyrus at nagtanong sa isa pang mamamatay. Huminga ng malalim ang payat na binata. Alam niyang sumuko na ang kanyang pinsan kaya naman wala nang saysay kung itago niya ang sandata kaya itinapon niya ang kutsilyong prutas. Napatulala si Benji nang makitang dinisarmahan at sumuko ang dalawang killer na natagpuan niya. Napatitig siya kay Cyrus at hindi alam ang gagawin. Ano? Cyrus, baka may konting hindi pagkakaunawaan sa ating dalawa tungkol sa usaping ito ngayon. Hindi naman talaga kita gustong patayin kapag hinahanap ko itong 2 taong ito, gusto lang kitang takutin, ikaw. Bitawan mo. Ako. Nauutal na sigaw ni Benji kay Cyrus. At hindi napigilan ni Cyrus na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Benji, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Benji, hindi ba napakayabang mo ngayon lang? Hindi ba't sinabi mong plano mo akong patayin? Ano? Natatakot ka? Nagbibiro lang ako sa'yo, hindi kita gustong patayin. Sabi ni Benji sa mahinang boses. Ayaw mo akong patayin at nakahanap ka ng killer. Ngumisi si Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy. Kayong tatlo, maging tapat kayo sa akin. Ayokong mag-shoot, pero kung hindi kayo tapat, huwag niyo akong sisihin sa pagiging bastos. Ano ang gagawin mo? Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Cyrus sa tonong naguguluhan. Malalaman mo kung ano ang gusto kong gawin sa isang sandali. Sumagot si Cyrus sa napakalmadong tono, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone, naghanap ng numero ng telepono at idinial ito. Dududo. Matapos mag-ring ng 2 beses ang telepono, sinagot ng kabilang partido ang tawag, at pagkatapos ay nagtanong sa napakagalang na tono, Hello, young Master de la Cruz. Director Wang, dapat nagpahinga ka na diba? Nakangiting tanong ni Cyrus. Hindi, Mr. De la Cruz, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Magalang na sabi ng kabilang partido. Yun lang, kanina pa ako gustong patayin ng iilan. Nakangiting sabi ni Cyrus. Pagkaraang marinig ito, sumigaw ang kabilang partido sa sobrang excited na tono. Master de la Cruz, sinong matapang na ng ahas panghawakan ka, nasaan ka ngayon? Ililigtas kita ngayon. Kabanata 1350. Sa tingin mo ba papatayin kita? Hindi mo kailangang kabahan masyado. Itong mga taong ito ay nasakop ko na ngayon, dapat mo na silang dalhin dito ngayon, may utang na loob ako sa'yo dati, may 2 professional killer dito, dapat mahuli mo itong 2 taong ito. Napakaraming kredito, kaya kailangan mong magmadali. Mahinang sabi ni Cyrus. Salamat, young Master de la Cruz, salamat young Master de la Cruz. Hindi ko ine-expect na iisipin mo ako pagkatapos ng isang magandang bagay. Pupunta ako ngayon. Nasaan ka ngayon? Matapos maunawaan ng kabilang partido ang ibig sabihin ni Cyrus, tuwang-tuwa siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nasa artificial lakeside ako ngayon. Pagkasabi nito ni Cyrus ay agad niyang ibinaba ang telepono. At ang nakausap ngayon lang ni Cyrus ay si Junie Wang, ang direktor ng police station kung saan ipinadala si Cyrus pagkatapos tumawag ng pulis si Agatha. Matapos malaman ni Junie ang pagkakakilanlan ni Cyrus, agad siyang humingi ng tawad kay Cyrus. At nagkusa rin na paalisan si Cyrus sa istasyon ng pulisya. At si Junie ay napakahusay sa pagiging lalaki, kaya iniwan niya ang kanyang numero ng telepono ng direkta kay Cyrus, at sinabi kung may anuman si Cyrus, maaari niya itong tawagan ng direkta. Kung tutuusin, kung hihilingin mo sa isang tulad ni Junie na harapin ang ilang mga bagay na walang kabuluhan, ito ay magiging mas madali kaysa sa pakikitungo kay Jonathan at sa iba pa. Si Cyrus ay nasa Bihang City.
Hindi masyadong magandang guluhin si Jonathan sa maraming maliliit na bagay, kaya hindi siya tumanggi. Anyway, kailangan lang bigyan ni Cyrus ng ilang pabor si Junie, at si Junie ay tinatayang natawa. Nang makita ni Cyrus ang dalawang mamamatay na ito ngayon, naisip niya kung paano niya haharapin ang mga ito. Kung ang dalawang taong ito ay palayain, kung gayon hindi ko alam kung gaano karaming tao ang kanilang papatayin. Kung ang dalawang taong ito ay hindi palayain, kung gayon maaari lamang piliin ni Cyrus na patayin silang dalawa. Ngunit si Cyrus ay walang hinanakit sa dalawang taong ito. Kung talagang galit si Cyrus sa pumatay, si Cyrus ay magiging walang magawa, hindi pa banggitin na hindi alam ni Benji kung paano ito haharapin. Kaya naramdaman ni Cyrus na ang pinakamadaling paraan ngayon ay direktang ibigay silang tatlo sa pulisya at hayaan ang pulisya na harapin sila. Nang makita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si Cyrus na tinapos ang tawag sa telepono, agad na nagbago ang kanyang mga mata, dahil alam niyang dapat tumawag si Cyrus ng pulis ngayon lang. Hindi ko alam kung gaano karaming buhay ang hawak ng dalawang taong ito sa loob ng maraming taon. Kapag nahulog sila sa kamay ng mga pulis, siguradong mamamatay ang mga katulad nila. Kung lalaban sila ngayon, baka may konting sigla pa silang dalawa, pero kung maghihintay sila dito, siguradong dead word sa huli. Pareho na tayong sumuko, bakit ka pa tumawag ng pulis? Parang galit na sinisigawan ng middle-aged na lalaki si Cyrus. After so many years, hindi mo ba alam kung ilang bagay na ang nagawa niyong dalawa para makasakit ng tao? Kung hindi ko ipapasa kayong dalawa sa pulis, hahayaan ko ba kayong dalawa at ipagpatuloy kayong dalawa? Para saktan ang ibang tao? Mahinang tanong ni Cyrus. Kung gayon ito ang pinilit mo sa akin. Sigaw ng medyo may edad na may pulang mata. Naunawaan kaagad ng payat na binata ang nangyayari matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, kaya't hindi na siya nagdalawang isip pa, at direktang sumugod kay Cyrus. Dapat sabihin na napakaganda pa rin ang physical fitness ng dalawang killer na ito. Cyrus, mag-ingat ka. Nang makita ni Agatha na kikilos na ang payat na lalaki, nagmamadali siyang sumigaw. At si Cyrus mismo ay hindi kailanman gumamit ng baril, at ang pagdadala ng baril sa kanyang katawan ay para lamang sa pagtatanggol sa sarili. Bilang karagdagan, masyadong malakas ang mga bala. Kung napatay ni Cyrus ang dalawang mamamatay na ito, mahirap ipaliwanag sa pulisya. Kaya hindi pinili ni Cyrus na diretsyong gamitin ang baril, bagkus ay ibinaba niya ang pistola, pagkatapos ay tumalikod at itinaas ang kanyang binti para sumipa. Bang! Isang malakas na putok. Diretso ang pagsipa ng kanang binti ni Cyrus sa tiyan ng payat na lalaki. Tila hindi namalayan ng payat ang nangyayari, naramdaman na lang niyang umitim ang mga mata niya, saka lumipad palabas ang buong tao. Bang! Sumampa ang katawan ng payat na lalaki sa rehas sa tabi ng artipisyal na lawa. Mula sa baluktot na antas ng rehas, makikita mo kung gaano kakilakilabot ang lakas ng paa ni Cyrus. Saglit na pagpupumiglas ay tila balak tumayo ng payat ngunit parang kanina lang ay nabangga siya ng truck at hindi na siya makatayo. Medyo nabigla rin ang nasa katanghali ang lalaki sa kakayahan ni Cyrus sa mga oras na ito, ngunit para mabuhay, wala siyang ibang pagpipilian. Itinaas niya ang kanyang kamao at hinampas ito sa mukha ni Cyrus. Madaling naiwasan ni Cyrus ang kamao ng medyo may edad na, at pagkatapos ay sinuntok siya ng backhand. Bang! Tumama ang kamao ni Cyrus sa tiyan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay sumigaw. Pagkatapos ay humiga sa lupa habang ang tiyan ay nasa kanyang mga braso, na may napakasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa isang iglap lang, nakahandusay na sa lupa ang dalawang killer, at sa pagtingin sa itsura ng dalawa, dapat ay tuluyan na silang nawalan ng kakayahang tumakas.
Tinitigan ni Agatha ang posisyon ni Cyrus na may malalaking tubig na mga mata. Bukod sa pagkagulat, gulat na gulat siya. Bagamat alam niyang hindi madali ang kakayahan ni Cyrus, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Cyrus. Dapat mong malaman na ang kabilang partido ay isang propesyonal na mamamatay. Sa harap ni Cyrus, ang dalawang mamamatay na ito ay mailalarawan lamang bilang mahina. Hindi rin makapaniwala si Benji sa oras na ito. Plano niyang ituro ang dalawang killer na ito para mawala si Cyrus, ngunit ngayon napagtanto niya kung gaano katanga ang orihinal niyang ideya. Mamamatay tao ito. Kahit na tumawag siya ng 10 mamamatay ngayon, ang mga mamamatay na ito ay hindi kinakailangang mga kalaban ni Cyrus. Napatingin si Benji sa posisyon ni Cyrus na may takot na ekspresyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. At pagkatapos na harapin ni Cyrus ang dalawang killer, hindi na niya ito pinansin, bagkus ay naglakad siya patungo sa kinatatayuan ni Benji. Hindi alam ni Benji kung dahil ba ito sa takot o ano, ngunit lumuhad siya sa harap ni Cyrus ng malakas, at pagkatapos ay nauutal at sinigawan si Cyrus. Cyrus, I know I'm mali, pakiusap ko, bitawan mo. Ako, pakiusap. Alam mong mali ka ngayon. Hindi pa ba huli ang lahat? Nakangiting tanong ni Cyrus. Cyrus, I'm Duan's family. I tell you, if you touch me today, the people in my family won't let you go. You have to think about it. Tila napasigaw si Benji sa kawalan ng pag-asa. At hindi napigilan ni Cyrus na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Benji, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sa tingin mo ba papatayin kita? Kabanata 1351. Nandito na ang mga pulis. Kung hindi. Natigilan si Benji at nagtanong. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, maya-maya lang darating ang pulis, at ibibigay kita sa pulis para harapin. Mahinahong sabi ni Cyrus. Pulis. Ang mga mata ni Benji ay kumislap sa takot pagkatapos marinig ito. Bagamat kung ibibigay ni Cyrus si Benji sa pulisya, hindi malalagay sa panganib si Benji sa kanyang buhay. Ngunit napakaseryoso din ng usapin ng pagkuha niya ng isang mamamatay tao para pumatay, at maaaring masira ang kanyang buhay, kaya nakiusap siya sa Cyrus na may labis na nasasabik na ekspresyon. Cyrus, nakikiusap ako, huwag mo akong ibigay sa pulis, kung ibibigay mo ako sa pulis, matatapos ang buhay ko. Ano ang naisip mo noong hiniling mo sa killer na patayin ako? Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. At alam din ni Benji na hindi siya pakakawala ni Cyrus, kaya sinigawan niya si Agatha. Agatha, magkakilala na tayo mula pagkabata. Inaamin ko na kasalanan ko kung bakit kita ginugulo, pangako ko. I'll never pester you again. Let me go for my father's sake. Kung papasok ako, matatapos na ang pamilya natin, wala naman tayong galit na dalawa, diba? May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Agatha nang tumingin siya kay Benji. Bagamat talagang nakakainis si Benji, hindi kailanman naisip ni Agatha na gumawa ng mga bagay ng ganoon kalaki. Ang mahalaga ay mapipigilan ni Benji ang kanyang sarili sa hinaharap. Kaya't saglit na nag-alinlangan si Agatha, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Cyrus. Cyrus, hindi naman talaga masama si Benji, kung hindi, bitawan mo siya. Oo, Cyrus, actually walang malaking conflict sa ating dalawa. I'm really just acting on a whim now, you can let it go. I promise that I won't harass Agatha in the future. I swear na hindi uubra. Panipi. Lumuhad si Benji sa lupa at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Tumingin si Cyrus kay Benji ng taas-baba, at pagkatapos ay bumulong.
Okay. Dahil nakiusap si Agatha sa iyo, hindi kita ibibigay sa pulis, ngunit tandaan, huwag mong guluhin si Agatha sa hinaharap, kung hindi, hindi na ganoon ka-simple. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi ako maglalakas loob, hindi ako maglalakas loob. Nagmamadaling sigaw ni Benji. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinipa ni Cyrus si Benji ng direkta sa pagitan ng kanyang mga binti. Ano? Sumigaw si Benji, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay sobrang sakit. You remembered it for me. This kick is to teach you a small lesson. If there is a next time, it will not be as simple as this kick, understand? Sabi ni Cyrus sa malamig na boses. Naiintindihan ko, pangako hindi na ako mangangahas sa susunod. Mapatla ang mukha ni Benji at nanginginig ang boses. Pwede ka nang umalis. Mahinang sabi ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, agad na naramdaman ni Benji ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, nang walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo sa malayo. Pagkatapos ng pangyayaring ito, malamang na hindi na maglalakas loob si Benji na guluhin muli si Cyrus. Dahil sa kanyang mga mata, ang isang tulad ni Cyrus ay isang baliw lang. Kung hindi dahil tinutulungan siya ni Agatha na humingi ng awa ngayon, tinatayang maaaring talagang ibigay ni Cyrus ang kanyang sarili sa pulisya ngayon. Nang makita ni Cyrus na umalis si Benji, lumingon siya at tumingin kay Agatha, pagkatapos ay mahinang sinabi, mula ngayon, hindi na dapat manggahas si Benji na saktan ka muli, at kailangan niyang lumihis kapag nakita ka niya. Panipi. Salamat. Seryosong sabi ni Agatha kay Cyrus. Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Natigilan si Cyrus saglit. Benji orihinal na gustong pumatay sa iyo, ngunit hiniling ko sa iyo na palayain siya. Sumagot si Agatha sa mahinang boses, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit hinayaan ko lang siyang umalis. Hindi dahil sa pagmamalasakit ko sa kanya. Ngunit dahil alam ko ang lakas ng pamilya Duan. Kung ibibigay mo si Benji sa pulisya ngayon, ang pamilyang Duan ay tiyak na makakahanap si bayan ng pagkakataon na makaganti sa iyo. At magdudulot din ito ng maraming problema. Kaya sa tingin ko ay mas mabuting gawin ang mas mababa sa isang bagay, hanggat maaari niyang ihinto ang panggugulo sa akin sa hinaharap, magiging mabuti. Naiintindihan ko ang ideya mo. Bahagyang tumango si Cyrus. Sa katunayan, ayaw ni Cyrus na magkagulo ngayon. Bagamat hindi natatakot si Cyrus sa gulo, sa huli, mas mabuting magkaroon ng mas maraming bagay kaysa sa mas kaunting mga bagay. At tumingin si Agatha kay Cyrus pataas at pababa. Nag-alinlangan ng 2 segundo at mahinang sinabi, hindi ko inaasahan na ang galing mo. I'm not good enough, pwede bang ipanggako ko na haharapin mo si Benji para sayo? Nakangiting sagot ni Cyrus. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sirena ang tumunog sa hindi kalayuan. 4 o 5 sasakyan ng pulis ang dumiretso sa pwesto ni Cyrus. Pagkababa ng sasakyan, tumakbo si Junie sa kinatatayuan ni Cyrus, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sumigaw, Mr. De La Cruz, nasaan ang mga gangster? Itinuro ni Cyrus ang 2 killer na nakahandusay sa lupa. Hindi napigilan ni Junie na matigilan matapos makita ang 2 pumatay, at pagkatapos ay sinabi sa sobrang excited na tono. Young Master De La Cruz, marami kang naitulong sa akin sa pagkakataong ito. Anong problema? Tanong ni Cyrus. Master De La Cruz, ilang taon ko nang hinuhuli ang 2 mamamatay tao na ito, ngunit ang 2 ito ay napakatuso at hindi pa sila nahuhuli. Hindi ko inaasahan na mapupunta sila sa iyong mga kamay, Master De La Cruz. Hindi ko alam kung paano para magpasalamat sa iyo.
Hello sir. Tumingin si Junie kay Cyrus sa harap niya at sumigaw sa sobrang excited na tono. Sa oras na ito, naunawaan niya na si Cyrus ang kanyang marangal na tao. Ang maliit na bagay na ito ay wala. Nagkataon lang na nakilala ko ang 2 taong ito. Nakangiting sagot ni Cyrus. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang tinanong ni Junie si Cyrus, Master de la Cruz, kailangan ko bang imbestigahan ang mga tao sa likod ng 2 taong ito? I don't need this. Alam ko na kung sino ang 2 sa likod nila ngayon. Kung patuloy kang mag-iimbestiga, magkakagulo ka, kaya madala mo na lang itong 2. Mahinang sabi ni Cyrus. Si Young Master de la Cruz pa rin ang pinag-isipan mong mabuti. Sabi ni Junie sa mahinang boses. At nakangiting sinabi ni Cyrus pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Director Wang, maaaring magbubukas na ang club ko sa loob ng ilang araw. Tingnan natin kung makakapunta ka doon. Napangiti si Junie nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. At mahinang sinabi, Young Master de la Cruz. Wala akong gaanong interes sa nakaraan bilang isang maliit na direktor. Bakit hindi ko ito gawin? Tatalakayin ko ito sa ang mga tao mula sa aming tanggapan ng lungsod, at pagkatapos ay darating ang oras. Magdala ng maraming tao hanggat maaari upang pasayahin ka, ano sa palagay mo? Siyempre ito ang pinakamahusay na. Nakangiting sabi ni Cyrus. At walang kamalay-malay na sumulyap si Junie kay Agatha sa tabi ni Cyrus, at pagkatapos ay natigilan ang buong tao. Ngayon lang, lahat ng atensyon niya ay nasa Cyrus, ngunit hindi niya namalayan na nasa tabi rin ni Cyrus ang big star na si Agatha. Kabanata 1352. Tagapagsalita ni Francis. Pagkatapos ng maikling palitan ni Junie at Cyrus, binalak niyang umalis kasama ang 2 mamamatay tao. Kung tutuusin, ang 2 mamamatay tao na iyon ay itinuturing na mga dakilang kayamanan para kay Junie. Kapag sila ay madakip at madala sa hustisya, tiyak na posible ito. Hayaan si Junie na humakbang pa. Kaya naman, labis pa rin ang pasasalamat ni Junie kay Cyrus sa kanyang puso, dahil alam niya sa kanyang puso na kung hindi dahil kay Cyrus, hinding-hindi niya mahuhuli ang 2 mamamatay tao na ito. Ngunit nang malapit nang umalis si Junie, bigla niyang naabutan si Agatha na nakatayo sa tabi ni Cyrus, at pagkatapos ay natigilan ang buong tao na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang sikat na babaeng star na si Agatha ay talagang kasama ni Cyrus. At madaling araw na at gabi na, at ang 2 tao ay talagang lumitaw sa parehong lugar, na nagpapakita na ang relasyon sa pagitan ng 2 tao ay tiyak na hindi simple. Agad na naunawaan ni Junie ang nangyayari, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob na napakalakas ni Cyrus na kahit isang malaking bituin na tulad ni Agatha ay kayang kayanin ito. Si Junie mismo ay isang tapat na tagahanga ni Agatha. Kaya pagkatapos na makita si Agatha sa oras na ito, labis siyang nasasabik tungkol sa natural na industriya sa kanyang puso, bahagyang nanginag ang kanyang katawan, at nauutal siya at sinigawan si Agatha. Dapat ka Miss Agatha. Bar. Dahil ang nangyari kanina ay talagang biglaan, kaya't si Agatha ay hindi na nagtago ng sarili. Matapos marinig ang mga salita ni Junie, si Agatha ay natigilan saglit, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Oo, ako si Agatha. Miss Agatha, it is so fateful na nakilala kita dito. I have always been your loyal fan. Can you sign my name? Tuwang-tuwang tanong ni Junie. Siyempre. Nakangiting sagot ni Agatha. Nang walang pag-aalinlangan, direktang hinanap ni Junie ang panulat at papel at iniabot ito kay Agatha. At pinirmahan ni Agatha ang pangalan ni Junie.
at ang iba pang mga pulis na dumating ay lahat ay nagtipon sa paligid ni Agatha upang pumirma ng autograph. Makalipas ang halos 10 minuto, umalis si Junie sa eksena kasama ang sarili niyang mga tao. Matapos makitang umalis ang mga pulis na ito, nagpakawalan ng mahabang buntong hininga si Agatha, at mahinang bumantong hininga, masyadong nakakakilig ang araw na ito. Kung hindi dahil sa mas mahusay mong kakayahan, baka nasa panganib tayong dalawa. Yeah, in the future, you have to be more careful by yourself. Nag-aalala ako na baka gumanti sa'yo ang isang tulad ni Benji. Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi ko inaasahan na marami kang tagahanga. Siyempre. Buong pagmamalaking sagot ni Agatha, at pagkatapos ay nagpatuloy. Tagahanga ka ba? Paano ka mabibilang na fan mo? Mahinang tanong ni Cyrus. Napakasimple lang, madalas mo bang pinapanood ang mga teleserye ko? Tanong ni Agatha. Nakita ko na, pero hindi ko masyadong nakita. Mahinang sabi ni Cyrus. Kung gayon hindi mo ako fan. Si Agatha ay tila hindi nasisiyahan. No, I'm not chasing stars anyway, I'll take you back to the hotel. Nakangiting sabi ni Cyrus. Humph. Malamig na bumantong hininga si Agatha matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay dirdiretsong naglakad papunta sa parking spot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, pinabalik ni Cyrus si Agatha sa hotel, at pagkatapos ay sumakay ng taxi pa uwi ng mag-isa. Pag-uwi ni Cyrus, nalaman niyang hindi pa rin natutulog si Vera. Gabi na, hindi ka pa natutulog? Mahinang tanong ni Cyrus. Matulog ka na pagkatapos. Malumanay na sagot ni Vera. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Cyrus, at mahinang nagtanong, kumusta ang paghahanda mo para sa seremonya ng pagbubukas? Halos handa na, naghihintay na lang ng opening. Sagot ni Cyrus. Nako, nabalitaan ko na magsisimula na ang opening ceremony ng Jiang family. Hindi ko alam kung ito rin ang magiging araw mo. Pinaalalahanan niyan si Cyrus ng mahina. At nag-alinlangan si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Vera, at pagkatapos ay mahinang sinabi, gusto mo bang dumalo sa seremonya ng pagbubukas? Ang katayuan ko ngayon ay isang guro lamang sa Universidad ng Bihang. Hindi makatwiran para sa akin na lumahok. At ang aking katayuan ay medyo espesyal. Kung may makakilala sa akin, ito ay magdudulot sa akin ng gulo. Hindi ako sasali. Vera direktang umiling at tumanggi. Sige. Walang magawang tumango si Cyrus. Alam din niyang wala talagang sense na dumalo si Vera sa kanyang opening ceremony, kaya hindi niya ito pinilit. Ngayon ay inimbitahan na ni Cyrus ang pamilya tao, sina Vincent at Agatha. Nakakatakot na ang line-up ng 3 taong ito, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Cyrus sa mga panauhin sa pagputol ng ribbon. Ngayon, kailangan lang ni Cyrus hintayin ang opening ceremony. Sa loob ng isang pribadong club sa Bihang City. Umupo si Clinton sa sofa at marahang pinagpag ang kopeta sa kanyang kamay, na para bang may hinihintay siya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng kahon mula sa labas, at pumasok ang isang binata na nakadamit ng maayos. Nang makita ni Clinton ang binatang ito, may kislap na pananabik sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at tuwang-tuwang sinabi, "Young Master Feng, nandito ka na." Bahagyang napangiti ang binata nang marinig ang mga salita ni Clinton. At pagkatapos ay mahinang sinabi, "Pasensya na talaga, abala talaga ang negosyo sa pamilya ko, kaya't hiniling ko kay Master Jiang na lumabas para salubungin ka ng huli." Di bale, napakalaki ng kumpanya mo, dapat busy ka sa negosyo, hindi tulad ng isang tamad na tulad ko na may oras kahit kailan.
Ginagalang ni Clinton ang binatang ito ng may paggalang. Dahil ang binatang ito ay maaaring ituring na isang napakatanyag na negosyante sa Tianyuan Province. At ang binatang ito ay hindi isang mayaman na pangalawang henerasyon, at hindi rin siya mula sa isang sikat na pamilya, dahil lamang siya ay may kaugnayan sa taong namamahala sa pilak. Mangangalakal sa lalawigan ng Tianyuan. Hindi ko masabi ang relasyon sa pagitan ng Dao at Dao, kaya naman mayroon akong mga tagumpay ngayon. Ang pangalan ng binata ay Humphrey Fang, at siya ay kabilang sa tagapagsalita ni Francis sa lalawigan ng Tianyuan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Francis ay medyo espesyal. Sa karamihan ng mga kaso, si Francis ay walang paraan upang ipakita ang kanyang sarili. Ito ang Humphrey na lumitaw sa halip na si Francis. At ang Francis at Humphrey ay may parehong apelyido, kaya maraming tao ang nag-iisip na ang Francis at Humphrey ay dapat na magkadugo, ngunit hindi ito inamin ni Humphrey. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Jiang at Francis ay nagtulungan para bilhin ang Royal Dragon Club. Natural na kailangan ni Francis na magtalaga ng isang tao na makipag-ugnayan sa pamilyang Jiang, at ang taong ito ay si Humphrey. Alam na alam ni Clinton sa kanyang puso na ang hitsura ni Humphrey ay kapareho ng kay Francis, kaya ang kanyang saloobin kay Humphrey ay natural na magalang. Kung hindi, si Clinton at Humphrey ay halos magkasing edad, si Clinton ay hindi magiging mapagpakumbaba. Kabanata 1353. Sobrang laki ng mukha no. Mr. Fang, please take a seat. Nakangiting sabi ni Clinton kay Humphrey. Umupo si Humphrey sa sofa, habang si Clinton ang nagkusa na magbuhos kay Humphrey ng isang baso ng red wine at mahinang sinabi, Mr. Fang, tinawagan talaga kita ngayon para pag-usapan ang tungkol sa opening ceremony ng aming clubhouse. Panipi. Kumusta ang paghahanda mo para sa opening ceremony? Mahinang tanong ni Humphrey. Halos napaghandaan ko na ang opening ceremony. At diretso kong itinakda ang lokasyon ng opening ceremony sa tapat ng hotel kung saan matatagpuan ang opening ceremony ng Tianyuan Club ayon sa gusto mo, at ang oras ay sa parehong araw. Mabilis na sabi ni Clinton. Mabuti yan. Bahagyang tumango si Humphrey. Pero Mr. Fang, bagamat ang oras at lugar ng clubhouse natin ay kapareho ng sa Tianyuan Clubhouse, may kaunting impluensya pa rin si Cyrus sa Bihang City. Kung ito ay batay lamang sa mga koneksyon ng ating pamilyang Jiang, ito ay tinatansya na mahirap makipagkumpetensya kay Cyrus. Kaya nag-aalala ako na hindi lang mapahiya ng opening ceremony si Cyrus, kundi makakaapekto rin ito sa negosyo natin. Magalang na sabi ni Clinton. Sa katunayan, sinabi na ni Humphrey kay Clinton ang tungkol sa planong ito. Ang layunin ay ipaalam sa lahat sa lalawigan ng Tianyuan ang mga personal na koneksyon ng kanilang Yulong Club sa pamamagitan ng opening ceremony na ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang pamilyang Jiang kung saan matatagpuan ang Clinton ay hindi maaaring mag-imbita ng sinumang mahahalagang tao. At ang panig ni Humphrey ay palaging nasa mga business trip. Kaya si Clinton ay labis na nababalisa sa loob. Pinapanood ang araw ng pagbubukas ng seremonya na papalapit. Siya kinailangan din niyang magkusa na anyayahan si Humphrey na lumabas at pag-usapan ito ng mabuti. Haha. Hindi mapigilan ni Humphrey na mapangiti ng bahagya matapos marinig ang mga salita ni Clinton. At pagkatapos ay mahinang sinabi, si Young Master Jiang ay nag-aalala siguro sa mga panauhin sa opening ceremony, tama ba? Tama, issue ng mga bisita. Tutal, pagdating ng panahon, kung sino man ang nandoon, at kung kaninong ribbon-cutting guests ang may bigat, mas may mukha. Mabilis na tumango si Clinton at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, mas mabuting gawin mo ang dapat mong gawin. Mahinang sabi ni Humphrey.
Saglit na nag-alinlangan si Clinton nang makita niya si Humphrey na tila tiwala sa sarili, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, Mr. Fang, ano ang iyong mga plano sa panig mo? Sabihin mo lang sa akin ang tungkol dito, para mas maging kalmado ako. Panipi. Haha. Ngumiti si Humphrey, at pagkatapos ay mahinang sinabi, hiniling ko na sa aking mga tao na magpadala ng mga liham ng imbitasyon. Sa pangkalahatan, hanggat kami ang mga pinuno ng negosyo ng lalawigan ng Tianyuan, tatanggap sila ng mga liham ng paanyaya. Dapat makita ng mga taong ito ang mukha ni Pangulong Fang. Lahat sila ay pupunta sa ating opening ceremony. Kahit na may mga taong hindi pumunta sa ating opening ceremony, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na dumalo sa opening ceremony ni Cyrus. Lahat ng malalaking negosyante. Napatulala si Clinton matapos marinig ang mga salita ni Humphrey, na nakatitig sa kanya na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Inimbitahan ko ang lahat ng may halagang higit sa 100 milyon, at wala talagang saysay kung sila ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 100 milyon. Mahinang sabi ni Humphrey. Ito ay mahusay, kahit na tingnan mo ang buong Tianyuan province, tinatayang si Mr. Fang lamang ang may ganitong mukha. Tuwang-tuwang sigaw ni Clinton. Sa normal na kalagayan, ang pangalan ng lahat para kay Francis ay Presidente Fang, at ang pangalan para sa Humphrey ay Mr. Fang, na nangangahulugan din na magkaiba ang pagkakakilanlan ng dalawang tao. Sa madaling salita, ang Humphrey ay isang kapalit lamang at isang tagapagsalita para kay Francis. Talagang gusto ni President Fang na makita hindi lang mas maraming tao ang nasa panig natin kaysa sa panig ni Cyrus, kundi makita din na walang tao sa panig ni Cyrus. Napakasigla ng panig natin. Sabi ni Humphrey na walang ekspresyon ang mukha. Nakakatakot ang impluwensya ni Francis. Bagamat may ilang koneksyon si Cyrus, napakalimitado siya sa lalawigan ng Tianyuan. Sa madaling salita, hindi ba ang mga personal na koneksyon ni Cyrus sa lalawigan ng Tianyuan ay lahat ng koneksyon ng Michaela, Lani, at Marites? At ano ang ikinukumpara ng 3 taong ito sa isang malaking tao na ka-level ni Francis? Ito ay talagang mahusay. Kung ang mga taong iyon ay talagang dumating upang dumalo sa pagbubukas ng seremonya sa aming panig. Ngunit walang sino man sa panig ni Cyrus, kung ikukumpara ang dalawang panig, tinatayang malalaman ng mga tao sa buong lalawigan ng Tianyuan ang nangyari. May nangyari. Sigaw ni Clinton na may sobrang excited na ekspresyon. Dapat mong malaman na hindi isang beses o 2 beses na nasaktan ni Cyrus si Clinton. Kaya't masasabing labis na kinasusuklaman ni Clinton si Cyrus, lalo na nang kunin ni Cyrus ang Tianyuan Club. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Clinton kay Cyrus. Ninakaw ni Cyrus si Margot at pagkatapos ay ang Tianyuan Club. Ang ganitong sitwasyon ay hindi katanggap-tanggap kahit sino pa ito. Hindi sapat na mag-imbita ng ilang malalaking negosyante. Gayunpaman, muling nagsalita si Humphrey. Matapos marinig ang mga salita ni Humphrey, hindi mapigilan ni Clinton na matigilan sandali, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, Mr. Fang, nag-imbita ka ba ng ibang tao? Siyempre, nakipag-ugnayan din ako sa ilang mga kaibigan sa media sa internet. Ang mga media na ito ay kabilang sa mga nangungunang media sa China. Bukod dito, ang aming istasyon ng TV sa lalawigan ng Tianyuan ay darating din upang magulat. Sa oras na iyon, hahanapin ko ang mga media na ito at mag-promote ito ay mabuti. Ito ay tinatayang na ang epekto ay magiging mas mahusay. Nakangiting sabi ni Humphrey. Tumingin si Clinton kay Humphrey, ang kanyang mga mata ay nagulat maliban sa pagkabigla. Dahil hindi niya inaasahan na ganoon kasaloso ang pag-iisip ni Humphrey. Ngayon ay hindi lang niya sasampalin ang mukha ni Cyrus,
kundi para ipaalam sa lahat kung gaano kaiya si Cyrus pagkatapos niyang sampilin ang mukha ni Cyrus. Hindi kailanman kikilos si Easy Fang. Kung kikilos siya, mapapahamak si Cyrus. Ngumisi si Humphrey, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung nanggugulo lang si Cyrus sa Soulbury City, maaaring hindi pansinin ni Mr. Fang itong Cyrus, ngunit dahil dumating siya sa Tianyuan Province, dapat samantalahin ni Mr. Fang ang pagkakataong ito. Hayaan mong maunawaan ni Cyrus na ang lalawigan ng Tianyuan ay hindi lalawigan ng Kanan, at walang sino man ang maaaring makapukaw sa posisyon ni Pangulong Fang. Tama, ang Cyrus na ito ay dapat na madisgrasya, at pagkatapos ay umalis sa lalawigan ng Tianyuan. Masayang sabi ni Clinton. Nga pala, nag-imbita rin ako ng isang bituin na pumunta. Sabi ni Humphrey. Aling bituin? Mabilis na tanong ni Clinton. Ano ang dapat itawag dito na Yolanda? Hiniling ko sa aking mga tao na gawin ito. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit ang presyo ng Yolanda na ito ay hindi mura. Sa palagay ko ito ay dapat na medyo sikat. Casual na sabi ni Humphrey. Mr. Fang, si Yolanda ay maaaring ituring na isa sa pinakamainit na babaeng bituin kamakailan. Inimbitahan mo talaga si Yolanda. Masyado ka bang proud? Gulat na sabi ni Clinton. Kabanata 1354. Nahihiya. Hindi nambobola si Clinton nang sabihin niya ito. Dahil matagal na niyang naisip na ang pag-imbita sa isang bituin na lumapit ay dapat maging napaka-epektibo. Ngunit nakipag-ugnayan siya sa maraming tao. Ngunit lahat ng mga first line na bituin ay humingi ng higit sa 10 milyong pesos, and also yung mga A-list stars lang na hindi masyadong sikat ang sasang-ayon. Kahit mayaman ka, hindi mo maiimbitahan ang mga tunay na sikat. Para sa isang napakasikat na first line na babaeng star tulad ni Yolanda, si Clinton ay hindi nang ahas na isipin ito. Ano ang maliit na Yolanda? Tumingin si Humphrey kay Clinton na may nakakainis ng ngiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, plano ko talagang payagan si Agatha na pumunta dito. Joyon. Napakurap si Clinton, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila nabigla pa, at nauutal siya. Mr. Fang, narinig ko na itong Agatha na ito ay hindi kailanman nakilahok sa anumang aktibidad sa negosyo. Maaari mo talagang imbitahan si Agatha. Marami akong bagay na dapat gawin kamakailan, kaya hindi ko inilagay ang lahat ng aking lakas sa mga bagay na ito. Kung talagang may oras ako, napakadaling imbitahan si Agatha. Kahit na si Agatha ay hindi kapos sa pera, ako makakaisip ka rin ng ibang paraan para lumabas. Nakangiting sabi ni Humphrey. Naririnig ni Clinton na ang mga salita ni Humphrey ay halatang nagyayabang. Kung tutuusin, ang isang bituin na tulad ni Agatha ay talagang hindi isang bagay na maaaring anyayahan ng mga ordinaryong tao, at si Agatha ay hindi mula sa lalawigan ng Tianyuan. Si Yu Humphrey ay may impluwensya sa lalawigan ng Tianyuan. Ang kapangyarihan ay hindi ibig sabihin na pareho ang impluwensya mo sa buong bansa. Totoo iyon, hanggat maaaring dumating ang isang Yolanda, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras kay Agatha. Nakangiting sabi ni Clinton. Sa tingin ko din. Tumango si Humphrey. Sa oras na ito, napakasaya pa rin ni Clinton sa kanyang puso. Kung tutuusin, hanggat iniisip niya na maraming tao ang nasa tabi niya sa araw ng pagbubukas, at ang panig ni Cyrus ay maaaring walang kahit sino, nakaramdam siya ng sigla. Dahil nakilala ni Clinton si Cyrus. Kahit anong gawin niya, sasampalin siya ni Cyrus sa mukha. Ngunit sa pagkakataong ito sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na bigyan siya ng isang sampal sa mukha, paano siya magiging malungkot sa kanyang puso. Mr. Fang, I wonder if you have time to watch this good show.
Mahinang tanong ni Clinton kay Humphrey. At mahinang umiling si Humphrey matapos marinig ang mga salita ni Clinton. At walang ekspresyon na sinabi, "Aalis ako sa ibang bansa sa loob ng ilang araw, para mahawakan mo ang iba, at hindi na ako sasali." Masaya ito. Well, tumango si Clinton, at tila mas masaya sa kanyang puso. Dahil kung magpapakita si Humphrey sa oras na iyon, hindi maiiwasang nakawin nito ang limelight ni Clinton, ngunit kung hindi lalabas si Humphrey, kung gayon si Clinton ang boss ng Yulong Club, at ang lahat ng mga mata ay natural na nasa kanya lamang. Nga pala, nakipag-ugnayan din ako sa mayor ng ating bihang city. Noon, natatandaan mong tanungin mo si Mayor Wang kung may oras siya. Kung may oras ka, dapat kang pumunta. Muling nagsalita si Humphrey. Darating din si Mayor. Tumingin si Clinton kay Humphrey na tuwang-tuwa na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi naisip ni Clinton na naghanda si Humphrey sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga boss ng negosyo, kundi pati na rin ang mga star reporter, at sa wakas ay inimbitahan niya ang alkalde. Sobrang nakakatakot na lineup, si Clinton ay nakakaramdam ng kakilakilabot sa iniisip pa lang. Casual ko lang nakausap si Mayor Wang tungkol dito. Pero hindi ko inaasahan na papayag talaga si Mayor Wang, pero ang saligan ay may oras si Mayor Wang sa araw ng aming pagbubukas, kaya maaari mong kontaken si Mayor Wang pagdating ng oras. Ayos lang. Mahinang sabi ni Humphrey kay Clinton. Okay, naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Clinton, pagkatapos ay nakangiting sinabi, Mr. Fang, sa Tianyuan Province, tinatayang kayo lang ni Mr. Fang ang may ganitong uri ng mukha. Hindi talaga matanong ng iba si Mayor Wang. Haha, lahat ay nakatingin sa mukha ni Mr. Fang, at wala itong kinalaman sa akin. Mahinang sabi ni Humphrey. Saglit na nag-alinlangan si Clinton, pagkatapos ay bumulong. Mr. Fang, alam kong madalas kang abala sa trabaho, kaya espesyal akong naghanda ng regalo para sa iyo ngayon, Mr. Fang, para makapagpahinga ka. Regalo? Anong regalo? Hindi mapigilan ni Humphrey na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Clinton, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Tumayo si Clinton at sumigaw ng mahina, Okay, pumasok kayong lahat. Matapos sabihin ni Clinton ang mga salitang ito, 5 o 6 na dilag na nakaseksi ang uniforme ang pumasok na maganda gamit ang kanilang mga takong. Ang isa sa mga kagandahang ito ay isang Diyosa level na pag-iral, ngunit ang mga estilo ay ibang-iba, ang ilan ay sexy at mature, habang ang iba ay dalisay at kaibig-ibig. Mr. Fang, ito ang lahat ng mga estudyanteng nakuha ko mula sa Bihang University School of Medicine. Maaari mong makita kung mayroong anumang gusto mo. Maaari mo na silang alisin ngayon. Nagnganga ang mga ngipin ni Clinton at sinabi. Nagtaas baba ang tingin ni Humphrey sa mga dilag sa kanyang harapan. Pagkatapos ay casual na itinuro ang dalawa na medyo malinis, at mahinang nagsabi, mukhang maganda ang dalawang ito, sumama ka sa akin mamaya. Mr. Fang, you are really insightful. This too is the first time. You will have to train them proper. Nakangiting sabi ni Clinton. Masyado ring determinado si Young Master Jiang. Hanggat nagsusumikap ka kasama ni Mr. Fang, ginagarantiya ko na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Inabot ni Humphrey at tinapak ang balikat ni Clinton, pagkatapos ay tumayo at tumakbo palabas ng kahon. Tumayo si Clinton sa ilalim ng kanyang mga mata at tumingin sa likod ni Humphrey, na may napakasayang ekspresyon sa kanyang mukha. Alam na alam ni Clinton sa kanyang puso na walang anumang malalaking kahinaan si Humphrey. Babae lang ang gusto niya, at ito ang uri na gustong subukan ng lahat ng uri ng babae,
kaya tinanong ni Clinton si Humphrey bago makipagkita kay Humphrey. Maghanda ang mga bagay na ito, ang layunin ay gawin ang gusto mo. Kung tutuusin, hanggat maaari kang magkaroon ng magandang relasyon kay Humphrey, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng magandang relasyon kay Francis. Sa kabilang banda, saglit na nakipag-chat si Cyrus kay Vera pagka-uwi, at pagkatapos ay bumalik sa kwarto para magpahinga. Kamakailan, naging abala si Cyrus sa mga panauhin sa paggupit ng ribbon, kaya hindi na siya masyadong nakapagpahinga. Ngunit ngayong tapos na ito, sa wakas ay makakapagpahinga na rin si Cyrus. May 2 araw pa bago ang opening ceremony. Nang magising si Cyrus, nalaman niyang mahigit 10:00 na ng umaga kinabukasan. Tiningnan ni Cyrus ang kanyang telepono at nalaman na nakatanggap siya ng text message mula kay Agatha. Umalis si Agatha sa Bihang City, ngunit kapag binuksan ni Cyrus, ibabalik ni Agatha ang lahat ng anunsyo at darating para lumahok sa ribbon cutting. Sinagot lang ni Cyrus ang oras at lugar, at saka pumasok sa banyo para maligo. Kabanata 1355. Si Benny ay naaksidente. Makalipas ang halos 1 oras, nag-iisang dumating si Cyrus sa Bihang University. Ngunit nang pumasok si Cyrus sa silid-aralan, nakita niya na ang kapaligiran sa silid-aralan ay tila medyo mali, at lahat ay nag-uusap na may kinakabahan. Saglit na sumulyap si Cyrus sa silid-aralan, ngunit hindi niya nakita sina Benny, Stephen, at Norvay. Nag-skip class ba silang tatlo? Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Cyrus, nandito ka ba? Sa sandaling ito, biglang sinigawan ni Lina si Cyrus. Ano? Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan. Monitor, alam mo ba kung ano ang ginawa nilang tatlo ni Benny? Bakit hindi sila pumasok sa klase? Alam mo, hindi lahat ng estudyante ay may parehong pribilehiyo gaya ni Cyrus. Napakahigpit pa rin ang pamantasang bihang sa pamamahala sa pagdalo ng mga mag-aaral. Kung makailang beses silang lumiban sa klase, malamang na sila ay direktang mapapatalsik. Sa makatuwid, sa pangkalahatan, walang sino man ang nang-ahas na lumiban sa klase nang walang anumang dahilan. Nakita ni Cyrus na ang tatlo ni Beneding, Norvay at Norvay ay wala sa klase, at malabong naramdaman na may mali. Mukhang naaksidente silang tatlo, at dapat ay hinuli na sila ng mga pulis ngayon. Sabi ni Lina kay Cyrus sa seryosong tono. Nahuli ka ba ng pulis? Saglit na natigilan si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Lina, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi rin kapani-paniwala. Narinig ko na ganito. Tumingin si Lina kay Cyrus at tumango. At huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay diretsyong naglakad sa harap ni Lina, at tuwang-tuwang nagtanong, Leader ng squad, ano ang nangyayari? Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit alam kong dinala sila ng mga pulis. Walang magawang sabi ni Lina. Tawag. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng silid-aralan. Ngayon ay wala sina Benny, Stephen, at Norvay, kaya maaari lamang pumunta si Cyrus sa Marvy o Wang Zhui para magtanong kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Cyrus si Marvy sa klase ni Marvy. Sa oras na ito, ang ekspresyon sa mukha ni Marvy ay tila nag-aalala rin, na parang walang master. Marvy, sumama ka sa akin, may itatanong ako sa'yo. Si Cyrus ay nagmamadaling pumasok sa silid-aralan ni Marvy, at pagkatapos ay sumigaw ng walang laman. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga mata ni Marvy ay kumislap sa pananabik, at pagkatapos ay mabilis na sinundan si Cyrus palabas ng silid-aralan. Cyrus, bumalik ka na, malapit na akong mamatay. Naaksidente silang tatlo ni Stephen.
Ngayon ikaw lang ang makakapagligtas sa kanilang tatlo. Pagkatapos maglakad palabas ng silid-aralan, sinigawan ni Marvy si Cyrus sa sobrang excited na tono. Ano? Huwag kang mag-alala ngayon, anong nangyayari, sabihin mong mabuti. Tanong ni Cyrus sa mahinang boses. It's all to blame that beach of Michelle, if it were not for that beach, Stephen and the others would never have accident. Now that something happened, that beach is hidden, it really asar me off. Panipi. Sigaw ni Marvy sa sobrang excited na tono. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa Michelle. Ano ang nangyayari? Tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Marvy, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi. Ganito ito, kanina, hindi alam ni Michelle kung saan makikipag-ugnay sa isang mayamang pangalawang henerasyon, at alam mo rin na ang asong babae ni Chiefe ay laging gusto. Upang makahanap ng isang mayamang pangalawang henerasyon. Ang mga taong kilala ko ay mula rin sa bilog na iyon. Kaya matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa amin. Ngunit pagkatapos ay hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nagsimulang magkusa si Chiefe upang sa amin muli. At sinabi rin niya na kasama niya iyon ang mayamang ikalawang henerasyon ay naghiwalay. At pagkatapos, tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. Kagabi, iilan sa amin ang pumunta sa bar at sumayaw ng sama-sama. At nakilala ni Chiefe ang kanyang mayaman na second-generation ex-boyfriend, na malamang ay nakainom ng sobra, kaya nakipag-away siya kay Chiefe. Ano ang sasabihin? Concubine Chi ibinabalik ni Ye ang pera at iba pa. Kung hindi binayaran ni Michelle ang pera, hindi papayag ang umalis si Michelle. Sobra-sobra si Benny noong panahong iyon, at ang ilan ay hindi na nakatiis, kaya ako hinihikayat ang dalawang salita. Tumigil sandali si Marvy, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit ang mayamang ikalawang henerasyon ay hindi lamang nagbigay ng mukha kay Benny, ngunit tinawanan din si Benny, na sinasabi na ang ama ni Benny ay pilay. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang ama ni Benny ay walang masyadong magandang mga binti at paa, ngunit ito ay dahil lamang sa magkasanib na sakit na dulot ng hindi magandang kalagayan noon. Medyo alanganin ang paglalakad, ngunit hindi ito pilay. Tao. Noon pa man ay naiinis si Benny sa iba. Sabi ng kanyang ama, kaya bihira niya itong banggitin. Ang insidenteng ito ay maaari ding ituring bilang isang kabaligtaran na sukat ng Benny. Cyrus, alam mo rin na pinakaayaw ni Benny ang mga taong nagsasabi ng mga bagay na ito, at pagkatapos uminom ng kaunting alak, maglalaban ang magkabilang panig. Tumingin si Marvy kay Cyrus at sinabing, ang walang kwentang bagay na ito ay hindi dapat hulihin ng mga pulis, di ba? Sabi ni Cyrus na nakakunot ang noo. Yeah, that time, wala pang kalahating minuto nag-away si Benny at ang iba pa bago hinailan ng security guard, at walang kinalaman ang mayamang second generation. Pinanood ko siyang lumakad palayo sa bar. Ngunit kagabi ay dinala ng pulisya sina Benny, Stephen, Norvay at ang tatlo pa, at sinabi na silang tatlo ay malubhang nasugatan ang mayamang ikalawang henerasyon at nabali ang kanyang braso, at maaari silang masentensyahan ng pagkakulong. Sabi ni Marvy na labis na nag-aalala. Tumingin si Cyrus kay Marvy at hindi nagsalita. Sa oras na ito, mukhang naintindihan ni Cyrus ang nangyayari. Halatang gustong i-frame ng kabilang partido sina Benny, Stephen, at Norvay dahil sa kanilang relasyon. Sa normal na kalagayan, ang walang kwentang bagay na ito ay talagang malulutas ng pribado. Tutal, normal naman sa mga kabataan na may gawin. Pero kung may tatawag ng pulis, magulo. Una sa lahat, sinabi pa ng kabilang partido na naputol ang kanyang kamay na maaaring malubhang pinsala. Para sa mga malubhang pinsala, ang sentensya ay dapat magsimula ng hindi bababa sa 3 taon.
Bilang karagdagan, ang mayamang ikalawang henerasyon na ito ay gumagamit ng relasyon upang gumana. Ito ay malamang na ito ay 7 o 8 taon o kahit 10 taon. Kaya sa lipunan ngayon, kung kikilos ka sa salpok, maaaring magdulot ito ng napakalaking kahihinatnan. Siyempre, ang mga kahihinatnan ng lahat ng ito ay nakasalalay sa kung mayroon kang isang relasyon o hindi. Kung mayroon kang isang relasyon, kung gayon ang mga bagay ay hindi magiging komplikado. Alam mo ba kung saan sila dinala ng mga pulis? Tumingin si Cyrus kay Marvy at nagtanong. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito. Marahang umiling si Marvy. Okay, I understand, you don't have to worry. I will try my best to rescue the 3 of them, don't worry. Bulong pabalik ni Cyrus kay Marvy, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos makipaghiwalay kay Marvy, kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at tinawagan si Junie.